Si Jonah at ang dakilang isda. Noong unang panahon, tinawag ng Diyos ang isang propeta na nagngangalang Jonah. Ang utos niya, pumunta sa malaking lungsod ng Ninive at sabihin sa mga tao na tumigil sa paggawa ng kasamaan. Pero si Jonah ay hindi sumunod. Sa halip na sundin ang Diyos, siya ay tumakas at sumakay sa isang barko, papunta sa kabaligtarang direksyon. Sa simula, maayos ang biyahe. Ngunit habang papalayo sila, biglang dumating ang isang malakas na bagyo. Lumalaki ang mga alon at halos mabali ang barko. Natakot ang mga marinero. Sigaw nila, "Anong gagawin natin? Mamamatay tayo!" Upang malaman kung sino ang may kasalanan, nagpalabunutan ang mga tao. At nahulog ang kapalaran kay Jonah. Agad nilang tinanong siya, "Anong ginawa mo? Bakit ganito ang bagyo?" Mahinahon ngunit mabigat ang loob ni Jonah. "Ako'y tumakas sa Diyos. Ako ang dahilan ng unos. Itapon ninyo ako sa dagat at itigil ang bagyo." Ayaw pa sana ng mga marinero, pero lumalala ang unos. Kaya, buong kabigatan, itinapon nila si Jonah sa tubig. At ganun na nga, tumigil ang hangin, humupa ang alon, at naging payapa muli ang dagat. Ngunit hindi nalunod si Jonah. Ipinadala ng Diyos ang isang napakalaking isda upang siya'y lunukin. Sa loob ng tiyan ng isda, 3 araw at 3 gabi, nanalangin si Jonah. Buong puso niyang inamin ang kanyang pagkakamali at hiniling ang habag ng Diyos. At sa awa ng Diyos, inutos niya sa isda na iluwa si Jonah sa tuyong lupa. Nabigla at nagpapasalamat, tumindig si Jonah, handa ng sumunod. Pagdating sa Ninive, ipinahayag niya sa mga tao, "Kung hindi kayo magsisisi, gigibain ng Diyos ang lungsod sa loob ng 40 araw." Kahanga-hanga, mula sa hari hanggang sa simpleng tao, lahat ay nagsisi. Nag-ayuno sila, nagpakumbaba, at humingi ng kapatawaran. Kaya't pinatawad ng Diyos ang Ninive. Hindi niya sila winasak sapagkat nakikita niya ang kanilang pusong nagsisisi. Subalit, si Jonah ay nalungkot. Gusto pa rin niyang parusahan ang syudad. Doon tinuruan siya ng Diyos ng mahalagang aral. Na ang kanyang habag ay mas malawak pa sa ating iniisip. Ang Diyos ay mabagal sa galit at sagana sa awa, kahit sa pinakamalaking makasalanan. Ang kwento ni Jonah at ang dakilang isda ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang bagay. Hindi natin matatakasan ang Diyos, ngunit kapag nagbalik loob tayo sa Kanya, lagi siyang handang magpatawad.